So, ang procedural programming tapos ang object-oriented programming. So, ang procedural programming ay nagfo-focus sa procedure, function, use, sequence of instruction. Ito yung step by step process siya, is like parang yung sa may sinusundan siya bawat process. Kunwari yung recipe sa pagluluto, may step by step process siya kumbaga. At mas madali rin na sundan since step by step process nga siya. Tapos yung data at function ay naka-separate. And tapos less rin siya sa reusable. Tapos less rin siya sa reusable. Tapos ang problema lang dito is mas malaki yung data kasi step by step process nga siya. Tapos step by step process siya, and also yung pwede ka magkamali kasi since hindi siya naka-group, pag nagkamali ka ng isa is madami yung error. Mas madami yung error na mangyayari if hindi siya naka-group or iisa lang talaga siyang step by step process. Pero ang mas maganda nito is reusable, tapos hindi ka masyado mahihirapan kasi step by step process siya. Tapos sa objective oriented naman siya, sa objective oriented naman, ito yung naka-group siya, or parang mas larger, gagamitin ito sa mga larger groups. Tapos gagamitin ito sa larger groups, tapos nagpo-focus lang sa object tapos sa class, kaya hindi ka rin mahirapan hanapin yung mga mali. Kung nagkamali man ay iisa lang, nandun na siya. Tapos reusable rin siya. Tapos support niya rin yung inheritance, polymorphism. Ito madalas ginagamit sa C++ at Python. Like kunwari, isang grupo yon, tapos so kapag mag-error yung isa is di ka na mahirapang hanapin kasi magre-red yun, tapos nandun na rin siya, nandun na rin yung mali. Kaya pag nagkamali ka is hindi ka mahirapan. Tapos gamit rin to sa larger group. Tapos ang similarities naman nila is ginagamit sa software development, tapos follow basic programming construction, tapos can be written language like C++, Python, and Java. Ito. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa.